advisor and at the same time, teacher po dito sa STI College Balay. Can you briefly describe what your organization does and what its main goals are? Okay. STI College Balayan, so meaning to say private school. Of course, ang main goal no is to give quality education and of course, yun nga yung motto no yung from education to employment, E2E no na tinatawag. So of course, the goal is bukod sa magbigay ng quality education is of course para maging ready yung mga estudyante na ready for employment, no? Ready sa life. Okay. So yon yung pinaka-goal ni STI. What specific role does your institution play in addressing community or societal needs? Okay, so of course, education sa education part sa STI. So yun yung as a role no, ng education, kailangan niya ng community, kailangan niya ng, hindi lang siya kailangan ng mga bata actually lahat kailangan natin ng education. No? Since, kumbaga, magbibigay tayo ng not just the basic knowledge but the foundation of course para pagharap nila sa sinasabi nating buhay after college, marunong sila, no? Marunong humarap sa tao and at the same time, kaya nilang makipagsabayan sa mga from other graduates, no? From other universities and of course, kaya nilang humarap, no? Sa iba't ibang hamon ng buhay. In your opinion, what is the most significant benefit your institution provides to the public? Okay, so significant, well, dito po sa STI, College Balayan, napoprovide ng school na to ang conducive learning, no? Since, syempre, kung i-compare natin sa public school, no, mainit during summer, no, pero dito hindi natin problema ang init, no, dahil meron tayong aircon. At the same time, bukod sa aircon, meron tayong mga TV, no, doon natin pino-project ang ating mga lessons, no. And of course, yung school natin ay competitive na din, no? Dahil po, most of the teachers po dito sa STI, mga lisensyado na din po, no? So, ibig sabihin, hindi na nagpapatalo from public schools. Since hindi na, kumbaga, sa public schools, yes, given na they are already licensed. Pero dito po sa STI, mga lisensyado na rin po. So, hindi na tayo, kumbaga, when it comes to quality education, no, hindi po lamang, masasabi ko na hindi lumalamang si public school sa atin. Ayan lang. How does your institution differ from government-run organizations in terms of services or operations? Ayan. So, when it comes to services, of course, since sa gobyerno kasi, syempre, medyo, yung budget, syempre madaming nilalaan na budget ang gobyerno and hindi lang siya for education. So, madami pa siyang transportation, buildings, mga ganyan. Syempre, hati si budget, no, when it comes to education, especially ngayong governance na to, no, na kumbaga, konti na nga lang yung nalalaang budget for education, napoporakot pa. So, ang pinagkaiba naman is sa atin kasi talagang meron tayong nakalaang budget, no? So, hindi tayo
tayo nakakulong sa budget na bigay ng gobyerno. We have our own budget from, of course, sa tuition ng mga bata. Kaya naman natin, kaya usually, no, nagkakaroon tayo ng increase of tuition dahil nga po, nag-i-increase din yung pangangailangan ng mga bata. So, kailangan nating habulin yun eh. Okay? Kaya nagkakaroon ng increase. But, yun naman yung pinapangako ng mga private school. Although, mataas yung tuition, no? Let's say, yun yung, kumbaga, advantage ng public school. Walang bayad, di ba? Pero sa private, meron. Pero, the conducive learning environment, no? Masasabi natin na medyo angat-angat tayo. Dahil tayo naka-aircon, may TV, no? Pag walang TV, may projector. Okay, compared to the public schools. So that's all. What do you think are the impacts of economic institutions in your day-to-day living? Day-to-day, okay. Ang impact niya kasi, syempre tayo ay day by day nag-i-improve yung economic natin. And nag-i-improve din, dumadami rin yung pangangailangan natin sa pag-improve. And then, of course, the technology, communication, lahat-lahat yan ay nag-i-improve. Tumataas yung demand, no? Of course, mag-aaral din tayo dyan. Mag-a-adjust din tayo sa mga needs natin. Kasi tumataas din yung demand natin. Tumataas din yung nagiging demand natin. Okay? So, of course, pagtaas ng mga demand, pagtaas ng, let's say, pangangailangan natin, ano tayo doon. Kumbaga, kailangan natin mag-adjust. Let's say, kung ano yung in, okay, minsan, nakikisabay tayo kung saan yung in, okay. So, kumbaga, kung ano yung environment ngayon, nag-a-adjust lang tayo. And every day, okay, may pagbabago. And every day tayo ay nag-a-adjust. That's it. That's all.